Hello, welcome po sa pangatlong session ng ating Real Life Bible Study. And I pray na tayo po ay marami pong natututunan at muli papaalala ko po sa inyo ang layunin natin sa Real Life Bible Study. Gusto po namin kayo bigyan ng sapat na pagbabasihan o dahilan para sa desisyon na kung kayo po ba ay magiging tagasunod ni Kristo o alagad ni Kristo tulad din namin, no? Ito po ang aming panalangin at layunin na sana po ay mapagdesisyonan ninyo ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo bilang isa sa kanyang mga alagad. Tulad din po namin, kami po na nauna sa inyo ng kaunti, no? Pero gusto po namin na magkaroon kayo ng tamang basihan o dahilan para sa napakahalagang desisyon na ito. Kaya dadako na po tayo sa pangatlong session ng ating Real Life Bible Study. So manalangin po tayo. Idasal natin sa Panginoon at hilingin ang kanyang tulong dito sa ating pag-uusapan. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pag-aaral namin patungkol nga dito sa Real Life Bible Study. Kami po ay humihiling sa iyo muli ng tulong at gabay na aming maunawaan ito ng mabuti. Gamitin mo ako, Panginoon, upang sa gayon ay may paliwanag ko ng ayon sa nararapat, ayon sa katotohanan, ayon sa layunin mo, Panginoon. Itong aming mga pag-uusapan ngayon. Lord, maraming salamat sa iyo muli. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo ngayon ay dadako na muli sa ating Real Life Bible Study. Okay. So, review lang po kung ano yung mga napag-usapan na natin, ano? Una sa lahat, ating tinalakay sa unang-unang session yung tanong na sino ang tunay na Kristiyano? Naalala niyo po ba yung sagot natin diyan? Sino po ba ang tunay na Kristiyano? Sabi ko sa inyo, ang tunay na Kristiyano po ay tagasunod ni Kristo kasama ang ibang tao. So, siya po yung tao na nakapakinig, naunawaan niya at nanampalataya siya sa mabuting balita patungkol kay Jesus. At siya ay nanampalataya dito at tinanggap niya ang banal na Espiritu at bunga noon ay nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay at siya ay napabilang sa mga kapwa na nag-aaral at sumusunod sa Panginoon at naging bahagi ng isang iglesia o local church tulad halimbawa ng Real Life Christian Communities. So sana po maalala nyo kung sakaling hindi nyo na po naalala, pwede nyo balikan yung session 1. Pangalawang pinag-usapan po natin dito sa Real Life Bible Study ay yung tanong na ano ang tunay na mabuting balita. At sinabi ko po sa inyo na ang mabuting balita po ay makakamtan natin ang lahat ng pagpapalang espiritual dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Kabilang po dyan yung apat na pagpapalang espiritual, yung kapatawaran, yung panibagong katayuan sa harapan ng Diyos, pagbabago ng ating pagkatao, at ganoon din po yung pagsama natin sa plano ng Panginoon sa kinabukasan o sa takdang panahon kung saan babaguhin niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang mga pangako. No? Purihin ang ating Panginoon. Sana po yan ay naging malinaw na sa inyo. At ngayon naman po tayo ay dadako dito sa ikatlong tanong, no? Ano ang ibig sabihin ng manampalataya? Noong araw po ako ay masigasig sa aking dating paniniwala. Lagi akong nagsisimba, lagi akong nagko-communion, no? Lagi akong naglilingkod bilang sakristan. Pero hindi ko alam ang mabuting balita, lalong hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng manampalataya dito. Purihin ng Diyos na paglipas ng tamang panahon sa edad na 22 ay nabuksan ang aking mga mata at naintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus at nagkaroon ako ng pananampalataya sa Kanya at yan ang nais kong pag-usapan natin ngayon dito sa Session 3 ng Real Life Bible Study. Para mapag-usapan natin to, nais kong tingnan natin ang isa sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at ito ay Roma
sa kabanatang 10, talatang 1 hanggang 21. Nais nating tingnan ito upang sa ganoon ay maunawaan po natin kung anong ibig sabihin ng manampalataya sa Panginoon. At dahil yung kanyang paliwanag ay ika nga meron siyang argumento, kailangan po natin muli na i-arrange ng mabuti para lubos po natin na maunawaan ito, no? At yan ang titingnan natin ngayon. May 4 na aspekto ang tunay na pananampalataya kung ang pagbabasehan po natin ay ang ika-10 kabanata ng Aklat ng Roma mula sa talatang 1 hanggang 21. So tingnan nga po natin kung ano yung 4 na aspekto. Una sa lahat po ay yung pakikinig sa mabuting balita, no? At ito'y makikita natin, tayo ay pupunta muna doon sa talatang 14 hanggang 15, kung saan nakalagay diyan, sabi po, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Sa makatwid po, sinasabi ni Apostol Pablo na napakahalaga po talaga na merong magpapaliwanag, merong maghahatid ng mensahe ng mabuting balita, pero napakahalaga rin na makinig po ang mga tao. Mahalaga na hindi po tayo ika nga nagbibingi-bingihan o binabaling natin ang ating atensyon sa ibang bagay. Kailangan po na makinig tayong mabuti. Sabi rin po sa verse 15, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo, tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kaya kapag meron pong pagkakataon tulad nito, Real Life Bible Study, kung saan tayo ay makakapakinig ng mabuting balita, pakinggan natin mabuti, no? Makinig tayong mabuti. Naalala ko nung ako'y wala pa sa Panginoon, hindi ako nakikinig doon sa mga Bible study, may mga nagtuturo, may iwas ako doon. Dahil doon, siyempre, hindi ko talaga maiintindihan, hindi ko mauunawaan. Kaya unang-unang aspekto ng tunay na pananampalataya ay yung pakikinig, no? Pakikinig sa mabuting balita. Ito pong Real Life Bible Study ay isang maiksi lamang na pag-aaral at nasa sa inyo po yun kung makikinig po tayo ng mabuti. Kung tayo po ay hindi magbubukas ng ating mga puso at tainga para pakinggan ang sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya. Marami kasing tao nagsasabi na sila may pananampalataya, pero hindi naman sila talaga nakikinig. Napakahalaga po ang pakikinig, gaya ng kahalagahan ng pagtuturo, no? Balewala ang pagtuturo kung walang nakikinig. At wala rin naman tayong mapapakinggan kung walang nagtuturo. Ito po ay napakahalagang prinsipyo patungkol sa tunay na pananampalataya. Pangalawa pong aspekto na napakahalaga ay yung pagtanggap sa mabuting balita. Yung pakikinig, siyempre, yung pong umpisa. Kailangan po tayong makinig sa mabuting balita, pero pag napakinggan natin at naunawaan na natin, kailangan po yung pagtanggap. Tingnan po natin muna dito sa verse 16 at 17, ano? Sabi niya, ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita, gaya ng sinulat ni Esaias, no? Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? At sabi pa ni Pablo sa verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Napakahalaga na hindi lang tayo basta nakikinig, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Kailangan po talaga ay tinatanggap rin natin yung ating pinapakinggan. Gaya rin naman ng kahit anong bagay na sa tunay nating buhay, kapag may nagsasabi sa atin ng anumang bagay na mahalaga o importante, kung ito'y pinapakinggan lang natin pero hindi naman natin tinatanggap, balewala ito sa atin. Di po ba? Kaya napakahalaga doon sa mga narinig na natin 2 session ng Real Life Bible Study. Talaga po ba tayong nakinig? At kung nakinig tayo, tinatanggap po ba natin yan?
Napakahalaga po niyan. Dako tayo sa talatang 1 hanggang, sa unang talata hanggang sa ikaapat, makikita natin yung problema minsan ng mga tao na hindi talaga nakikinig. Sabing ganito sa, talatang 1, "Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at, idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel." Si Pablo ay isang Hudyo. Bahagi siya ng Israel, ngunit siya ay nabibigatan sa kanyang puso dahil maraming mga Israelita ang ayaw makinig sa mabuting balita. Ganito pa ang sabi niya sa ikalawang talata, "Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman." Sa makatuwid po, pwede ho tayo maging masigasig, no? Sa ating ah, pagnanasa na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit kung ito ay hindi batay sa tamang kaalaman sa katotohanan, ay bale hindi natin tinatanggap ang mabuting balita, ano? Isinasantabi natin 'to at ayaw nating makinig. Kahit na tayo pa'y masigasig, no, sa ating relihiyon o paniniwala. Kasi posible na tayo'y masigasig, ngunit hindi po tayo nakakaunawa ng katotohanan ayon sa salita ng Panginoon. Madalas, ang ating mga pinaniniwalaan ay tradisyon lamang, pinasa sa atin ng mga nakakatanda sa atin, hindi natin masyadong napag-isipan 'to. Naalala ko nung wala pa ako sa Panginoon, ang akala ko po ako ay magaling at matalino dahil ako ay palabasa, no? Marami akong nalalaman pero hindi ko talaga inaalam ang salita ng Panginoon. Marami lang akong binabasa na ibang mga bagay, marami akong pinapakinggan na ibang tao, pero hindi ako nakikinig sa Panginoon. Hindi ko pinapakinggan ang kanyang salita. Nung kami ay nasa eskwelahan, nagbabasa kami ng Biblia, pero hindi pumapasok sa puso ko kasi hindi ko tinatanggap. Napakahalaga po na wag lang tayong makinig. Dapat tanggapin rin natin yung ating napapakinggan. Tanong ko sa iyo kaibigan, ikaw ba ay ganito, nakikinig pero hindi talaga tinatanggap ang iyong pinapakinggan? Pansinin po natin kung tayo may ganitong klaseng problema. Sinabi rin, no, ni Pablo dito sa ikatlong talata, sabi niya, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Ano ba yung pamamaraan na itinakda ng Diyos? Walang iba kundi yung mabuting balitang pinag-usapan natin, no, nung nakaraang session, ikalawang session. Tayo po ay nag-aral, nag-usap. Ito yung paraan para tayo ay tumanggap ng pagpapalang espiritual. At yan ay walang iba kundi sa pamamagitan ni Jesus lamang. Hindi po natin maililigtas ang sarili natin. Kahit gaano tayo kabait sa akala natin, kahit ano pa yung mga ginagawa nating mabubuting bagay, na sa akala natin ay sapat para maligtas tayo, walang ibang paraan para makamtan natin ang kaligtasan kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kapag pinipilit po natin yung sarili natin, tulad tayo ng mga Israelita na ayaw makinig at ayaw tanggapin ang mabuting balita, at ganito pa ang sinasabi sa ikaapat na talata po, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan, ibig sabihin siya po ang ah, pinupuntahan nito, siya ang tunay na layunin nito, kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ang ibig sabihin po nito na yung kagustuhan ng kautusan ng Panginoon na magkaroon ng matutuwid na tao ay hindi natutupad maliban kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus, maaaring matuwid ang sinuman, no? Sa harapan ng Diyos. Kaya ito nga po yung mabuting balita. Kaya kapag hindi po natin tinatanggap ang mabuting balita, gumagawa tayo ng sarili nating pamamaraan, iniisip natin na tayo po ay magsusumikap at yun po ay mali. Hindi po yun ang tama sapagkat si Kristo Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang pagbayaran ang ating mga kasalanan, upang tayo'y mapatawad, upang tayo magkaroon ng panibagong katayuan sa harapan ng Diyos, upang bigyan tayo ng banal na Espiritu na siyang magbabago ng ating buhay
at upang ipamana sa atin ang panibagong mundo na kanyang gagawin sa takdang panahon. Walang ibang paraan mga kasama no na maaari tayong magkamit ng ganitong klaseng pagpapalang espiritual sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Kaya ang pangalawang aspekto ng tunay na pananampalataya ay pagtanggap sa mabuting balita. Hindi lang pakikinig, kundi pagtanggap. Ang ikatlo naman po ay ang pagpapahayag ng mabuting balita mula sa puso at sa pamamagitan ng bibig. Sa makatwid po ang dapat na gawin natin sa ating pakikinig ng mabuting balita, tanggapin po natin to, ngunit kailangan din ipahayag natin ito. Ano ibig sabihin nito? Ito ay nangyayari kapag tayo ay nagpabautismo upang ipahayag sa lahat na mula sa puso natin nananampalataya tayo sa mabuting balita. Tingnan natin yung sinasabi ni Pablo, no? Sabi niya sa talatang 5, ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid, no? Batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Sa makatuwid, ang kautusan po talaga ay binigay ng Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit hindi nga natin masunod ito. Kaya yung layunin ng kautusan ay hindi natutupad. Kaya nga si Jesus ay nagpunta rito sa lupa para pagbayaran ng lahat ng ating kalikuan, upang sa gayon matutupad sa pamamagitan niya ang tunay na layunin ng kautusan. At yan ay walang iba kundi bigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ngayon ni Kristo Jesus. Sabi sa ika-6 na talata, ngunit ganito na naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo? Hindi man natin magagawa yon. Huwag mo ring sabihin, sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo. Lahat po yan ay nangyari na eh. Wala na po tayong magagawa patungkol dyan. Yan na nga yung mabuting balita sa atin ng Panginoon. Ginawa na ni Kristo ang lahat ng nararapat para gawin tayong matuwid, at yung layunin ng kautusan ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan ay ngayong mapasa atin sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Kaya yun po yung mahalaga natin dapat unawain. Sa ika-8 talata, sabi ngayon, sapagkat ganito ang sinasabing, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kaya pag narinig natin yung mabuting balita, hindi lang sa makinig tayo, hindi lang tanggapin natin, ipahayag din natin ang ating pananampalataya dito. At ito nga sinasabi ko, ginagawa natin kapag tayo ay nagpabautismo sa tubig, at yan ay pag-uusapan natin doon sa mga unang hakbang, no? Ika-4 na session ng Real Life Bible Study. Pero ganun pa man, tuloy natin to. Sabi sa verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Wala kang magagawa dun sa mga bagay-bagay na ginawa ni Kristo. Yun ay nangyari na, at siya ay namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Tapos na yun. At siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw bilang dinideklara nito na siya ang Panginoon ng lahat, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas. Ang tanging gagawin na lang natin po ay manampalataya dito, ipahayag natin sa ating bibig mula sa ating puso na ito ang totoo at itong pinanampalatayaan natin. At sabi sa verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Purihin ang Panginoon. Alala ko po nung wala pa ako sa Panginoong Hesus ay ibang lumalabas sa bibig ko, lahat patungkol sa sarili ko, kung gaano ako kagaling, ganyan. Pero nung nakilala ko na po ang Panginoon at narinig ko yung mabuting balita, ang ipinahayag ko po nung ako'y binautismo sa tubig, si Jesus ang aking Panginoon, siya ang aking tagapagligtas, wala nang iba. Ganon din po dapat ang ating gagawin kung talagang nananampalataya tayo.
Kaya pag-uusapan natin tungkol sa mga unang hakbang. Napakahalaga kasi kung talagang nananampalataya tayo na meron tayong gagawin. Kaya hindi lang naman mula sa puso natin, kundi ipinapahayag rin natin to sa pamamagitan ng ating mga bibig na tayo ay nananampalataya kay Kristo. Kaya ito yung pangatlong aspekto. Yung una, yung pakikinig. Pangalawa po ay yung pagtanggap. Yung pangatlo po ay yung pagpapahayag, no, sa mabuting balita mula sa puso at sa pamamagitan ng ating bibig. At sa panghuli naman po ay ang pagsunod sa mabuting balita. Hindi ho sapat na tayo ay basta nakikinig lamang o kaya tinatanggap natin, sinasabi natin yan ng ating mga bibig, no, sa puso natin. Kailangan din po isabuhay natin ang mabuting balita at hindi lang po parang sa umpisa lang. Tandaan nyo, ang mabuting balita ay hindi lamang may kinalaman to sa kapatawaran, hindi lamang na may kinalaman sa katayuan natin sa harapan ng Diyos. Ito ay may kinalaman din sa pagbabago ng ating pagkatao, kung saan babaguhin tayo ng Panginoon para matupad natin yung misyon natin dito sa lupa. Kung tayo po ay hindi susunod sa mabuting balita, hindi po matutupad yung layunin ng Diyos patungkol sa ating kinabukasan. Kaya napakahalaga po na makinig tayo, tanggapin at sumunod, no? Ipahayag pala sa ating mga bibig at sumunod sa ating Panginoon. Kaya tingnan natin tong mga talatang sumusunod. Sabi nga sa verse 11 po, sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Purihin ang Panginoon, di po ba? No, hindi ka mapapahiya pag sumampalataya ka. Ibig sabihin ito ay may kinalaman sa buhay mo araw-araw, no? Sabi pa rito sa talatang 12, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil, iisa lang ang Panginoon ng lahat, at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay hindi lamang yung sa boses natin, kundi ito ay simbolo ng ating pagpapasailalim at pagsunod sa Panginoon sa araw-araw. Ito talaga ang ibig sabihin, no, ng tayo ay tumatawag sa Panginoon. Ibig sabihin meron tayong relasyon sa Panginoon at yan ay ipinapatupad natin araw-araw sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanya, pagsaliksik sa kanyang kalooban sa buhay natin sa pamagitan ng banal na kasulatan at sa pamagitan ng banal na espiritu at pagsunod natin sa kanya sa araw-araw bilang palatandaan po na tayo ay talagang tunay na tumatawag po sa Panginoon. Napakahalaga po niyan. Ngayon dumako tayo sa talatang 18 hanggang 21 para makita natin yung kabuuan ng kaisipan na ito na kinakailangan tayong sumunod sa mabuting balita. Ganito po ang sinasabi ni Pablo sa talatang 18. Subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila ay nakapakinig, sapagkat nasusulat abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, ang sinasabi nila ay nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Sa madaling salita, walang problema sa pakikinig. Pero tingnan natin ang susunod na talata sa talatang 11. Ito pa ang isa kong tanong, hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa man ay sinabi na ni Moises, gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo'y inggitin, no? Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin. Pag sinabi natin inggitin at galitin, ibig sabihin na unawaan mo kung ano yung nangyayari, di ba? Kaya yung mga Hudyo no, nagagalit sila dahil ipinapangaral ang mabuting balita sa mga hintil. Pero bakit sila nagagalit? Ibig sabihin naiintindihan nila na ito ay patungkol sa kaligtasan. Ayaw lang nilang tanggapin, ayaw lang nilang maniwala kay Kristo Jesus. Kaya ang nangyayari, sila ay napupuno ng inggit at galit. Sabi rin sa verse 20 po, buong tapang namang ipinahayag ni Esaias, no? Natagpuan ako ng mga hindi naganap sa akin, nagpahayag ako sa mga hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Ibig sabihin dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ang mga hintil na malayo sa Kanya ay tinawag niya sa pamamagitan ng mabuting balita at sila ay sumampalataya.
Ngunit ang mga Hudyo na malapit sa kanya kung tutuusin, dahil sila ay kasama sa Israel, ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Hesus. Ayaw nilang kilalanin na kailangan nila ng kaligtasan. Ayaw nilang tanggapin sila ay makasalanan tulad ng lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kaya dahil rito, iniwaksi nila o binaliwala nila ang mabuting balita ng ating Panginoon. At sabi sa verse 21, subalit tungkol naman sa Israel ay sinabi niya, buong maghapon akong nananawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Sa makatuwid po, ang tunay na pananampalataya, kalaki po dito yung pagsunod din at hindi yung paghihimagsik, no? Yung pagiging suwail. Kaya kung babalikan natin ano ba ang tunay na pananampalataya, no, makikita natin na may kinalaman 'to sa pakikinig, sa pagtanggap, sa pagpapahayag at gano'n din po sa sunod natin sa mabuting balita. So ano ang ibig sabihin ng manampalataya? Muli, makinig, tanggapin, ipahayag at sundin ang mabuting balita. Kaya kapatid, ang tanong ko sa iyo, pagkatapos ng 2 session, nasa pangatlo na po tayo. Kamusta na? Tayo po ba ay nakikinig lamang? Inuunawa ba natin yung napapakinggan natin? Tinatanggap po ba natin? Ipinapahayag po ba natin sa ating puso kung ano yung ating pananampalataya? At handa na po ba tayong sundin ang mabuting balita? Kaya sa susunod po na session ay pag-uusapan natin ano-ano po ay ano yung mga unang hakbang, no? Bilang palatandaan na tayo po ay nananampalataya po talaga ng tunay. Kaya dalangin ko po na wag lang natin pakinggan itong mga aral na ito. Wag lang tayo manood nitong mga video na ito. Ating unawain maigi ang mabuting balita ng Panginoong Hesus sapagkat sa pamamagitan nito ay mararanasan natin ang lahat ng espiritual na pagpapala ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung mananampalataya tayo ay maliligtas po tayo. Basta makinig tayo maigi, tanggapin natin, ipahayag natin at sundin ang mabuting balita. Purihin ang Panginoon. Dito po nagtatapos ang ikatlong session ng Real Life Bible Study at isang session na lang po natitira. Ngunit gusto ko pong manawagan sa inyo. Huwag po natin tigasan ang puso natin tulad ng mga Israelita. Kung napapakinggan natin ang mabuting balita at naunawaan natin, tanggapin po natin to. At hindi lang natanggapin natin, tayo po ay sumunod sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ipahayag natin sa bibig natin na nananampalataya tayo na si Jesus ay Panginoon natin at tagapagligtas. Sa mga susunod po o sa susunod na ating pag-aaralan ay pag-uusapan po natin yung mga bagay na yan. Ngunit sa pagkakataong ito, pag-isipan natin maigi. Kamusta po ba ang ating mga pagtugon dito? Tayo po ba ay nakikinig lamang ngunit ayaw natin tanggapin ang ating napapakinggan? Tinitigasan po ba natin ang ating mga puso? Sana po ay huwag maging ganyan ang ating pagtugon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tulungan niyo kami na hindi lamang kami nakikinig ng iyong salita, kundi tatanggapin namin ito, ipapahayag po namin ito, susundin po namin ito ayon sa iyong biyaya. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Kung nahihirapan kami, kung may kaguluhan sa aming puso at isipan, tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang aming matanggap at aming mapanampalatayaan po talaga ng tunay ang mabuting balita na nagmumula sa iyo. Patungkol sa iyong anak na si Jesus. Itong aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon at marami pong salamat muli sa inyong pakikinig dito sa Real Life Bible Study. Pagpalain po kayo.